Hello mga ka-Clover! Ready na ba kayo dahil papalapit na ng papalapit ang pagtatapos ng taong 2024? Kamusta naman po ang inyong buong taon? Pero may mga countdown pa tayo na hihintayin at nawa po ay bago sumapit ang taong 2025 ay maging healthy po tayong lahat. At iyon po ang pinakamahalaga sa ating buhay. At maging sa araw-araw nating buhay ay healthy pa din po tayo. Ngayon naman po ay paghandaan natin ang parating na taong Year of the Wood Snake for 2025. Habang maaga pa, mas mabuting meron tayong mga naiisip na mga bagay na nakakatulong sa atin para maging maayos at magkaroon ng malaking blessing sa ating buhay sa taong 2025. Tulad ng mga mga ka-Clover. Siyempre, ang mga pampaswerte na talaga namang ang mga bagay na ito ay nakaka-excite ng paghahandaan. Ako nga po ay parang hindi masaya or parang hindi kumpleto kapag sumapit every year ang New Year eh. Kung wala akong nakahandang pampaswerte. Mapahalaman, Lucky Charms at Lucky Display ay hindi po ako nagpapahuli dyan dahil sinisikap ko po talaga na magkaroon ako hanggat maaari. Pero kahit na hindi naman po kumpleto ay ayos lang. Basta't ang mahalaga ay meron pong mga isasalubong tayo sa bagong taon na dapat nating paghandaan. Kasi mga ka-Clover, napaka-importante talaga sa ating buhay na meron tayong tinatawag na stress reliever. Ito ay ang ating mga lucky plants, di po ba? At syempre, yung ating mga lucky charms din kasi importante po ito sa ating buhay para meron tayong gabay sa araw-araw at magdadala ng swerte sa atin. Mga ka-Clover, ito na po ang 5 lucky charms na dapat meron tayo bago mag 2025. Number 1, Dreamcatcher. Ang Dreamcatcher ay sumisimbolo ng proteksyon at positibo ng mga balahibo ay pinaniniwalaan na sumasagisag sa hangin at hininga ng buhay na mahalaga para sa kaligtasan. Ang mga kwintas ay madalas na idinadagdag para sa kanilang pandekorasyon na apila. Ngunit, maaari ring sumasagisag sa gagamba na lumikha ng web o buwan na nagbabantay sa natutulog. Ang mga ito ay sikat bilang mga gamit sa palamuti sa bahay kapag pumili ng Dreamcatcher. Isaalang-alang ang laki at kulay. May espiritual na benepisyo ang Dreamcatcher ay pinaniniwalaan ang mga anting-anting na ito ay maaring itakwil ang mga bangungot at itaguyod lamang ang mga positibong panaginip at kaisipan. Ang mga ito ay sumisimbolo sa proteksyon, kagalingan at swerte para sa mahal sa buhay at nagdudulot ng kapayapaan at positibo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Number 2, 4-leaf clover. Ang 4-leaf clover ay sumisimbolo ng swerte, kaya gamitin ito para batiin ang swerte sa iyong mga kaibigan at pamilya. Napaka-rare ng tunay na dahon ng 4-leaf clover, pero kinukonsidera itong symbol of good luck upang magamit ang 4-leaf clover lucky charm. Hawakan ito sa pagitan ng inyong mga palad. Pagkatapos ay i-visualize ang iba't ibang anumang intensyon mo na maka-attract ng swerte o anumang hangarin sa buhay na nakabatay sa law of attraction na isa sa makapangyarihan at pinakamalakas na enerhiya. Kaya ang lagi kong sinasabi sa inyo sa mga iba kong video na sa anumang uri ng mahika ay kailangan mo ng 100% na faith upang gumana kahit ano pang uri ng mga lucky charms na ito.
Number 3, evil eye. Ang evil eye ay hindi masama. Ayon sa kasaysayan ng iba't ibang kultura, ito ay isang uri lamang ng sumpa na nanggagaling sa isang taong nais ipagtanggol ang sarili niya sa pamamagitan ng pagtitig laban sa ibang tao na gusto siyang saktan o gawan ng masama. Ito ay hugis mata na kulay puti at may sunod-sunod na lumalaking bilog na kulay bughaw. Maliwanag sa una pero padilim ng padilim habang lumalaki ang bilog. Mayroon ding mga kilim na alpombra na may mga cross at matang disenyo. Para maiwasan ang pananakit o ibaling sa iba ang masamang layunin ng ibang tao, ang evil eye ay nagbibigay proteksyong taglay sa isang taong masama lang kung tumingin o nakikipagtitigan. Ang evil eye ay naghihikayat itong prosesong ito na positibong enerhiya na sasalungat sa negatibong enerhiya. Number 4, Lucky Coins Feng Shui. Ang Feng Shui Lucky Coins ay isang tradisyonal na simbolo ng mga Chinese ng kayamanan, kasaganaan at good luck. Madalas itong ginagamit sa mga kasanayan sa Feng Shui upang makaakit ng positibong enerhiya at ganoon din ng magandang kapalaran sa buhay ng isang tao. May kahulugan ang bawat bilang ng Lucky Coins. Ang 1 coin, mas maganda itong ilagay sa ating wallet. Ang 2 coins, napakainam nito para sa may mga negosyo. Ang 3 coins naman ay para ito sa pera. Ang 4 coins ay hindi maganda ang kahulugan dahil may kamalasan itong dala. Kaya iwasan natin magtabi ng 4 coins. Ang 5 coins naman para sa negative energy. Ang 6 coins naman for family bonding. At ang 7 coins ay sa luck naman po ito. Ang 8 coins ay para ito sa yaman. Ang 9 coins ay nagre-represent ng fullness and prosperity. Ang 10 coins ay nagre-represent ng unity. Number 5, talisman. Ang talisman charms ay isang anting-anting ng isang bagay na sadyang sinisingil ang mga mahiwagang kapangyarihan para sa mga tiyak na layunin at ginagamit upang akitin ang mga tukoy na enerhiya. Ginawa ito upang matiyak na walang labis na mga kaluluwa ang hindi maaaring kunin ng isang anting-anting. Kaya bago kayo magkaroon ng talisman, ay siguraduhin meron kayong 100% faith na ang mga lucky charms na ito ay magkaroon ng mga positibong enerhiya para makaakit ng kasaganahan at kapayapaan sa sarili, na gawing tama at sundin ang mga dapat gawin ng ating mga lucky charms. Nang sa ganon ay eepekto ito na may 100% faith ayon sa ating Feng Shui. Disclaimer: ang pinakamahalaga ay ang iyong paniniwala. Kung naniniwala ka na ang isang bagay ay magdadala ng swerte, mas malamang na mangyari ito. Paano gamitin ang mga lucky charms? Dalhin ang mga ito sa iyong bag o bulsa. Ilagay ang mga ito sa iyong desk o sa isang lugar kung saan mo madalas makita. Isama ang mga kulay at elemento sa iyong damit o palamuti sa bahay. Lagi ko rin sinasabi, tandaan, Diyos lamang ang mas makapangyarihan sa lahat ng bagay dito sa mundo. Mag-ingat po mga ka-Clover. Hanggang sa muli!